may mga hindi naniniwala na sincere itong pamahalaan na ito, itong labanan ng korupsyon na ito. Siguro may mga mailalaglag silang mga minor officials at mga contractors na sisisihin nila, pero yung mga tunay na talagang may pakana o mga mastermind dito sa malawakang korupsyon na ito ay maisalba sila at maabsuelto dito sa naganap na korupsyon na tulad ng nangyari nung panahon ni Janet Lim Napoles. Siya lamang yung kawawang naparusahan at mga ilang mga opisyal lamang na mabababa sa pamahalaan, ay baka maulit yun at ganoon na mangyayari at makakaligtas na naman itong mga matataas na opisyal ng gobyerno na sila ang tunay na nakinabang dito. Pag ikaw ang presidente ng Pilipinas, malawak ang iyong kapangyarihan sa pagkuha ng tamang impormasyon. Ano-ano bang ginagawa mo doon sa bilyon-bilyong intelligence funds or confidential funds na binibigay sa'yo? Imposibleng hindi mo alam. Po, nagpapatuloy pa rin itong investigasyon nga sa malawakang korupsyon sa flood control projects. May sariling investigasyon ang Senado, may sarili ring investigasyon ang ICI, ang Independent Commission on Infrastructure. But isa lang po ang tanong ng lahat ng taong bayan. At the end of this investigation po, sa tingin po ninyo, Attorney, may mapapanagot po ba na mga malalaking isda dito sa kanilang investigasyon? Abangan natin yan pero maliwanag yung mga napakinggan natin ngayong araw na ito sa dalawang testigo na lubwas, si dating Undersecretary Roberto Bernardo ng DPWH. Ang pinaka-damaging na statement niya doon ay yung involvement ng Office of the Executive Secretary dito sa pagpapalabas ng special allotment for more than 2.6 billion pesos of flood control project na ang ginamit na conduit a certain Undersecretary ng DepEd, si Trigib Ulaybar, na humingi ng 15% na kickback doon sa pinalabas na flood control project. Ayun, kahit i-deny po ito ng Malacanang, i-deny ito ng Executive Secretary Bersamin, tingnan natin kung sino talaga ang nagsasabi ng totoo dito. Kung si Roberto Bernardo, na wala namang mapapala siguro sa kanyang pagsasabi dito kung siya ay nagsisinungaling, o kaya itong mga na kasalukuyang opisyal ng gobyerno sa Office of the President at saka sa DepEd, si Trigib Ulaybar. Pangalawa, itong statement itong si Marine Master Sergeant, ano pang pangalan nito? Si Orly, no? Useta, na naglabas siya ng nakakalula na deklarasyon na nagdi-deliver siya ng bilyong-bilyong pera kay Saldico at tapos dinadala sa bahay ni dating Speaker Romualdez, at meron pa siyang nabanggit na nag-deliver siya ng pera doon sa Aguado sa Malacanang. Sino bang may-ari ng Aguado na bahay dyan sa Malacanang at sino ang tumanggap doon? Ay itong mga ito ay nagpapatunay na talagang malawakan itong nangyari pong korupsyon at katiwalian dito. At ang pinag-uusapan dito yung budget ng 2022, 2023, 2024. Dahil yung 2025 budget hindi pa nare-release yan nung na-deliver itong mga perang ito, alinsunod doon sa salaysay nitong sarhentong ito, no? December 2024 yun ang pinag-uusapan dito Pero ang lalaking mga pera itong papalit-palit ng kamay, at nabanggit din itong involvement nitong si Congressman Eric Yap, na dating congressman ng ACT-CIS party list, kasi siya yung chairman ng Committee on Appropriations sa House from 2019 to 2022, bago naging congressman ng Benguet, itong si Congressman Eric Yap. Ay sino-sino pa yung mga ibang mga involved na personalidad dito sa ACT-CIS party list. Kung totoo itong sinasabi nitong Marine Sergeant na ito, na wala naman siguro siyang motibo rito at na magsabi ng hindi totoo, na nagdi-deliver siya ng pera, at nakita niya mismo, ito si Congressman Eric Yap, na siya ang may dala ng 46 na mga malalaking mga maleta ng basura, at sabi niya yung basura ay pera na ang laman ay mga nasa 48 million bawat isang maleta. Nako, nakakalula itong mga deklarasyon na ito. At malamang may mga iba pang lalabas po dyan na mga voluntaryong mga titistigo na dito sa mga pangyayari tungkol dito sa maanumalyang korupsyon na malawakan na naganap ng mga panahon 2022, 2023, 2024, 2025. So abangan natin yan at tingnan natin kung seryoso ba talaga na may mga panagot dito. Ano bang klaseng
demandang iahain kontra sa mga ito. Kung mga malversation lamang po yan o kung ano man yan, violation of 3019, pag pinag-uusapan dito, more than 50 million pesos ang bawat isang akto dito. Plunder po yan. Dahil yan ay non-bailable. Tignan natin kung paano hahawakan ito ng gobyerno kung talagang sincero o baka naman masabi nga ng may iba, may mga hindi naniniwala na sincero itong pamahalaan na ito, itong labanan ng korupsyon na ito. Siguro may mga mailalaglag silang mga minor officials at mga contractors na sisisihin nila, pero yung mga tunay na talagang may pakana o mga mastermind dito sa malawakang korupsyon na ito ay maisalba sila at maabsuelto dito sa naganap na korupsyon na tulad ng nangyari nung panahon ni Janet Lim Napoles. Siya lamang yung kawawang naparusahan at mga ilang mga opisyal lamang na mabababa sa pamahalaan, ay baka maulit yun at ganoon na naman mangyayari at makakaligtas na naman itong mga matataas na opisyal ng gobyerno na sila ang tunay na nakinabang dito sa mga lawakang korupsyon at kaawawa ang ating bayan, kaawawa ang bansa natin dahil naganap sa loob ng 3 taong nakaraan. Speaking of sincerity, attorney, seriousness, sinabi na ni Vice President Sara Duterte, actually, pinayuhan niya o sinabihan nga si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kung talagang seryoso siya na mapanagot yung nasa likod ng mga maanomalyang flood control projects, ay hindi isang araw lang ay matutukoy na kung sino ang nasa likod nito. Do you agree with that, attorney? Well, totoo yan. Kasi pag ikaw ang presidente ng Pilipinas, malawak ang iyong kapangyarihan sa pagkuha ng tamang impormasyon. Ano-ano bang ginagawa mo doon sa bilyon-bilyong intelligence funds or confidential funds na binibigay sa'yo? Imposibleng hindi mo alam ang nangyayaring delivery ng mga malalaking mga maleta na may lamang bilyong-bilyong pera. At hindi lang isang beses, 2 beses, 3 beses. 3 beses isang linggo nangyayari. At yung mga ibang mga involved po dyan na nagdi-deliver, na ginamit ng mga empleyado ay dating membro ng militar o mga pulis. Imposible yan. Sabi nga nila, imposible, hindi ka panipaniwala yan na sa loob ng 3 taon magmula 2022 hanggang 2025 na hindi alam ng Pangulo itong nangyayari na anomalya sa dito pa lamang yan sa DPWH. Yung mga ibang anomalya pa sa ibang ahensya ng gobyerno, sa Bureau of Customs, sa BIR, iba pa. Ang dami pa niyan. Hindi lamang po dito nakatuon ang investigasyon na dapat gawin kung talagang gusto nating mabawasan o kaya masugpo ang korupsyon. Huwag lamang dyan sa infrastructure project na binabanggit ngayon. Pero maganda rin na umpisa yan. At ang taong bayan dito, sabi ko nga, yung mga taong bayan, huwag nating pabayaan ito. Yung nakakalungkot nga lamang, Edmar, may mga grupo na akala mo kung sinasabi nilang kontra sila sa korupsyon, nagrally-rally pa sila nung linggo, pero sa katunayan ay wala silang binabanggit kung sino mga dapat na panagutin dito. Hindi katulad po ng may ibang mga grupo rin natin, pinagbibintangan tayo na isinusulong natin si BP Sara na susunod na Pangulo ng Pilipinas. Talaga naman, paglaban natin ang karapatan ng mamamayang Pilipino na labanan itong korupsyon. Pero itong may ibang mga grupo sinisira nila yung diskarte para magkawatak-watak tayo. At iba yung plano nila. Ginagamitan nila ito ng squid tactic. Sabi ko nga, para kunwari ay aabanti sila pero aatras din pagdating ng tamang labanan. So, abangan natin ang susunod na mangyayari. Ako'y naniniwala na mas marami pang mga nakakalam dito sa problemang ito ang susunod na magsasalita at mas mabigat pa yung kanilang mga ipapahayag. Sana bigyan sila ng lakas ng loob ng ating Panginoong Diyos na lumabas at magsalita na tulad ng ginawa nitong si Master Sergeant Orly Ozeta dito sa naganap na pagdinig sa Senado kanina.